Sabi ng abogado ni ex-President Rodrigo Duterte, Mr. Rodrigo Roa Duterte is not fit to stand trial as a result of cognitive impairment in multiple domains. Mr. Duterte's condition will not improve, and for this reason, the pre-trial chamber must adjourn all legal proceedings in his case indefinitely. Panibagong drama na naman sa buhay ni Digong sa ICC. Digong, hirap alalahanin ang mga pangyayari, lugar at pamilya. Humiling ng indefinite adjournment ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa proceedings ng kaso ni Digong sa International Criminal Court dahil umano sa kalagayan ng kalusugan nito. Sabi ni Kaufman, Mr. Rodrigo Roa Duterte is not fit to stand trial as a result of cognitive impairment in multiple domains. Mr. Duterte's condition will not improve. And for this reason, the pre-trial chamber must adjourn all legal proceedings in his case indefinitely. Iginiit ng kampo ni Duterte na batay sa mga isinagawang medical proceedings kay Digong, ang mga resulta nito ay nagpapakita umano ng overwhelming conclusion na nahihirapan ang dating Pangulo mula sa mga significant cognitive deficiencies. Anila, naaapektuhan umano ang alaala ni Digong, ang kanyang daily executive functioning at visio-constructive abilities. Naaapektuhan din umano ang kakayahan ni Digong na tukuyin ang lugar kung nasaan siya at kung anong oras na naglilimita umano sa kanyang capacity for complex reasoning. Dagdag pa ni Attorney Kaufman, Mr. Duterte's state of health thus directly impacts on the exercise of the procedural rights enshrined in Article 67. With his impaired memory and concomitant inability to retain new information or to recall events, places, timing, or even members of his close family and defense team, Mr. Duterte is unable to fully understand the nature and implications of the proceedings conducted against him. Bakit? Hindi na ba kayang ipagtanggol nitong si Kaufman, si dating Pangulo, at gagawa na lang ng drama na hindi na makaalala si Digong? Pati daw miyembro ng pamilya hindi na maalala siguro nung binisita siya ni Sara at ni Kitty at ng mga kapatid. Sino kayo? Sino kayo? Nasaan ako? Nasaan ako? Paano tayo maniniwala niyan? Bago napunta ng ICC itong si Digong, doon sa huling rally nila sa Hong Kong ba yun? Kung saan pinagbantaan pa niya ang ICC na sisipain, kung ano-ano pang paninira ang sinasabi kay President Bongbong Marcos. Tapos a day or two after that, nung siya ay humarap na sa ICC, ano yung drama niya? I am Rodrigo Roa Duterte. Oh, hindi ba? Paano tayo ngayon maniniwala na totoo nga ngayon? Although syempre at 80, posible po yun. Pero sa ipinakita kasi ni Digong, sa mga rally niya na siya ay malakas pa sa kalabaw, tapos suddenly ngayon, hindi na siya makaalala. So ang gustong mangyari nitong si Kaufman ay itigil na lahat ng legal proceedings laban kay Rodrigo Duterte at siya ay pauwiin na ng bansa. Kaya yan ang hinihirit ngayon ni Kaufman kasi mukhang malabo yung hinihiling nilang interim release at mukhang hindi ito maibibigay kay Digong. Paano ba naman kasi? Sa katabilan ng dila ni Sara Duterte, mukhang siya pa mismo ang nagpahamak sa kanyang ama. Ayon kasi dito sa Inquirer, sabi ng ICC prosecutor, Sara Duterte's kidnap claim hurts father's release bid. Vice President Sara Duterte's remarks may have put her father's bid for an interim release from the ICC in danger after the office of the prosecutor
has opposed anew former President Rodrigo Duterte's bid for temporary freedom. So ito na nga yung sinasabi natin. Tuwing manggagaling sa loob ng selda ni Digong itong si Sara Duterte, paglabas niya kung ano-ano na ang kanyang sinasabi. Akala ba niya hindi makakarating sa ICC yung mga pinagsasabi niya sa kanyang mga followers? Sabi pa dito, in an 8-page document posted on the ICC website, Deputy Prosecutor Mame Mandiaye-Niang cited several remarks given by the Vice President in her interviews and public statements while in The Hague, such as rejecting the legitimacy of the court's jurisdiction. O hindi nga ba, pinagpipilitan nila Amy Marcos, nila Harry Roque, nila Sara Duterte na walang jurisdiction ang ICC sa kaso ni Digong. Niang included a July 19 statement by Sara Duterte wherein she spoke in front of a crowd of their supporters and an interview afterwards and reiterated the claim that her father was kidnapped by the International Tribunal and that the arrest was illegal. The deputy prosecutor also recalled a time when Sara Duterte told her and her family's supporters, supposedly in jest, that she had discussed breaking her father out of detention with a colleague and in one live stream on Facebook, allegedly calling to collaborate on a jailbreak. Oh, lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin? I-jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD? 16 million. Yung 16 million na yan, punta tayo doon sa ICC detention center. No? Di ba? Sabi niya, i-jailbreak na natin si Digong. Ito, nalaman. Pwede ba namang hindi malaman? Nasa social media, isa pa to. Niang also cited a speech by Sara Duterte also on July 19 where she falsely claimed that the ICC was colluding with the Philippine government and made allegations that it was paying for fake witnesses in her father's case of crimes against humanity. She also blamed the government of the Netherlands for having joined the extraordinary rendition of Mr. Duterte and blamed the ICC for accepting Mr. Duterte with open arms despite having been kidnapped from his own land. Sabi pa yan ni Niang. Dahil noong July 19 nga, ito ang pagkakasabi ni Sara Duterte. Nagpapagamit ang ICC sa administrasyon ni Marcos at si Marcos naman, ginagamit niya ang ICC para malayo, makulong o mawala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa. So lahat ng mga statements ng ito ay naipon pala ng ICC. So si Sara Duterte rin ang isa sa nagpahamak kung bakit hindi mabibigyan ng interim release ang kanyang ama. Tulad nung pagpahamak ng kanyang tatay sa sarili niya nung inamin niya ang mga pagpatay, matagal na siyang pumapatay, marami na siyang napatay, at siya ang aako ng lahat ng pagpatay diyan sa EJK. O ngayon, maniniwala pa ba ang ICC na walang kasalanan si Digong? Ito namang anak, ayaw magpaawat. Akala niya hindi makakaapekto ang pagiging matabil niya sa kaso ng kanyang ama. At paano naman tayo maniniwala na hindi na nga makaalala ang kanyang tatay, na kahit ang mga miyembro ng pamilya ay hindi na rin maalala ni Digong? Dahil sabi nga ni Kaufman, Mr. Duterte is not fit to stand trial as a result of impairment in multiple domains. Tapos malalaman mo mula sa anak na si Kitty Duterte ang ganitong mga pahayag. Sabi sa People's Tonight Radio, inihayag ni Veronica Kitty Duterte, anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na bagaman 80 years old na ang kanyang ama, ay he is pretty strong kung kaya't wala umanong dapat ipag-alala. Ipinaliwanag ni Kitty
na normal ailments lamang umano ang mga nararamdaman ni Digong at hindi ailments na something we really have to worry about. He is fine. He is okay. Sabi yan ni Kitty sa isang panayam sa The Hague, Netherlands noong September 9. Samantala, humiling ang defense team ni Digong sa pre-trial Chamber 1 ng International Criminal Court para sa indefinite adjournment sa mga proceedings sa kaso ni Digong dahil sa lumalalang kalagayan umano ng dating Pangulo. September 9 lang sinabi ni Kitty that there is nothing to worry about. He is fine. He is okay. Tapos September 11, sasabihin ni Kaufman, Duterte is not fit to stand trial. Oh, hindi kasi kayo nag-uusap. Dapat kung ano ang statement ng isa, yun din ang magiging statement ng iba. Magkakasalungat kayo eh. Sabi ni Kitty, he is fine, he is okay, at yung kanya mga karamdaman ay hindi dapat ikabahala. So, halata natin na nagsisinungaling itong si Kaufman. So ngayon, ang panawagan ni Kaufman sa ating presidente, payagan ng umuwi itong si Digong dahil hindi na daw talaga kaya ng matanda ang kanyang kalusugan. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Administrasyong Marcos na payagan siyang makauwi sa Pilipinas kung papayagan sa ICC ang kanilang kahilingan para sa pansamantalang paglaya, yun po yung interim release, dahil sa kanyang age and conditions of detention sa International Criminal Court. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, ang progressively deteriorating medical situation ni Duterte ay nakaapekto na sa kanyang kakayahan na intindihin ang ebidensya at magbigay ng instruksyon. The defense sincerely hopes that the current administration, which saw fit to outsource its obligations to afford the former president a fair trial in the country of his birth, will now let him return home with dignity for the purpose of interim release until the end of all legal proceedings. Pero, posible nga ba talaga na pwedeng iuwi rito si Digong kung sakaling ibigay yung interim release? Sabi po dito, hindi maaaring makauwi si Duterte sa Pilipinas dahil ang bansa ay hindi na miyembro ng ICC. Isang katotohanan siyang pinasimulan mismo ni Duterte noong 2018 nang inihayag niyang withdraw its ratification of the Rome Statute. Ang withdrawal ay naging epektibo noong March 17, 2019. Bagaman hindi nakasapi ang Pilipinas, ang ICC ay meron pa ring jurisdiksyon sa mga krimen na di umano'y ginawa habang miyembro pa ang bansa. Kaya nakakapagtaka kung paano ipinagpipilitan ng mga DDS na wala daw jurisdiction ang ICC sa Pilipinas dahil nag-withdraw na daw si Digong sa ICC. Napakalinaw naman po na kahit na ang isang elementary student ay maiintindihan na ang hinahabol ng ICC ay yung mga krimen na nagawa ni Digong nung panahon na tayo ay nasa ICC pa. At yan ay between 2011 to 2019. Pero sa tingin ninyo, kung sakali man na po pwede nga rito si Digong kung bigyan ng interim release, papayag ba si President Bongbong matapos ng inyong paninira, pagmumura at pag-aalipusta kay BBM, papayag siya na dito dalhin si Rodrigo Duterte? We all know na kahit na yung tao ay mahina na, yung forces around him, yung mga supporters niya, na mainit pa rin dahil hindi nila matanggap ang realidad na may nagawang kasalanan ang kanilang idolo, pwede pa rin pong mag-spark ng gulo. At ngayon niya, pati ang PDP ay nanawagan na kay President Bongbong Marcos. Payagan na daw makauwi ni PBBM si Digong. Ayon po rito sa balita, nanawagan ang Partido Demokratiko Pilipino, ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamahalaang Marcos na pahintulutang makauwi sa bansa ang dating Pangulo
mula sa pagkakapiit nito sa International Criminal Court. Ayon kay PDP Acting Chairman Alfonso Cusi, karapat-dapat na makabalik sa sariling bayan si Duterte. He deserves to return to the land of his birth, to the country he once served, and to the people who share his blood and heritage. Hindi ito usapin ng politika, kundi usapin ng pagkatao. Ang nakataya ay buhay at dangal ng isang kapwa nating Pilipino. Giit ng chairman, ang buhay at dangal ng dating Pangulo ay bahagi ng lahing Pilipino. Sa harap ng lahat ng pagsubok, isang bagay ang hindi maaaring itanggi. Iisa ang ating lahi, iisa ang ating dugo, at iisa ang ating inang bayan. Nanawagan din siya sa publiko, tulungan niyo kaming himukin si Pangulong Marcos Jr. na ibalik sa bansa ang isang dating Pangulo at Pilipino na nagnanais lamang na mamahinga sa bansang kanyang pinaglingkuran. Hindi naman sumagot si Executive Secretary Lucas Bersamin at sinabing wala sa saklaw ng pamahalaan ang usapin. Kasalanan din naman ni Digong yan. Inatras niya tayo sa ICC. So, mabigyan man ng interim release si Digong, hindi po siya pwede rito sa Pilipinas. Doon na lang siya sa mga bansa na handa namang kanlungin si Digong. Pero kung sinasabi ng PDP Laban na hindi ito usapin ng politika, kundi usapin ng pagkatao, sagot naman ng maraming Pinoy. Hindi ito usapin ng politika. Ito ay usapin ng hustisya para sa mga biktima. So, kung sa tanong, napapayag ba ang gobyerno ni President Bongbong Marcos na dito iuwi si Digong kung sakaling mabigyan ng interim release? Mukhang malabo po dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. At kung ang tanong naman ay mabibigyan ba ng interim release si Digong, mukhang malabo din dahil nga sa kadaldalan ni Sara Duterte. At kung ginigiit ni Kaufman na unfit si Digong humarap sa ICC sa September 23 na napospon na nga po, ito naman po ang sinabi ng ICC. Additional medical evaluation of Duterte needed, sabi po ng isang ICC Deputy Prosecutor. The ICC Office of the Prosecutor believes that additional medical reports or examinations of former President Rodrigo Duterte are needed to determine his fitness to stand trial. ICC Deputy Prosecutor Mami Madyahin Yang said they are engaging with their own to assist in determining Duterte's medical condition. Sabi po ni Niyang, an additional medical evaluation of Mr. Duterte is necessary because the prosecution disputes the defense's position that Mr. Duterte is not fit to stand trial and the currently untested findings of the defense experts. While the defense reports raise concerns regarding Mr. Duterte's fitness to stand trial, they are not sufficient on their own to form the basis of the Chamber's decision on the matter. Kasi sabi ni Kaufman, there is no need for further medical examination given the extensive medical information that they provided to the ICC Pre-Trial Chamber 1. Gawin ba namang gago nitong si Kaufman ng ICC? Gusto niya basta maniwala ang ICC na extensive na daw ang ginawang medical proceedings kay Digong at kailangan tanggapin na nila. Kung ano ang nakalagay sa medical report ni Digong, yun na yun. Hindi na kailangan ng further medical examination. Pero pwede ba naman yun sa ICC? So ang gusto mangyari ng ICC, magkaroon ng additional medical evaluation kung totoo yung sinasabi sa report nitong si Kaufman. Fair and square. Naglabas ng medical report si Kaufman, although iginigiit niya na hindi na daw kailangan ng further medical examination, hindi naman payag ang ICC. Banat ng ICC, kailangan ng additional medical examination para mapatunayan
kung talagang unfit na itong si Digong to face trial. Kasi nga naman, kayo mag-usap-usap. Ikaw, Kaufman, sabihan mo yung mga anak na huwag masyadong madaldal pagdating sa kanilang mga supporters. Kailangan magkaisa ang inyong mga sasabihin. Kung sinabi ni Kaufman na unfit, dapat yung mga anak sabihin, oo nga, unfit na yung aming tatay. Hindi eh. Taliwas sa sinasabi ni Kaufman, ang sabi ng mga anak, hindi, okay pa rin siya. And there is no need for alarm. Pero teka muna, bakit si Kaufman, bakit ang PDP Laban ang humihiling kay President Bongbong Marcos na payagang makauwi ng bansa si ex-President Rodrigo Duterte? Hindi ba dapat ang mga anak sa pangunguna ni Sara Duterte ang humingi ng tulong kay President Bongbong Marcos?